Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, isang napakahalagang usapin o napakahalagang katuruan ng Islam ang tinatawag na pag-uugali. Actually, mga kapatid, ang pag-uugali sa Islam ay yun ang nagbubukod sa atin bilang tao. Ibig sabihin, doon tayo kikilalanin. Doon tayo irespeto, igagalang kapag tayo ay nasa tamang pag-uugali. At ito ang isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga propeta upang iparating ang mensahe ng Allah na kung saan ang pinakapangunahin dito ang tamang pag-uugali. Kaya nga, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Kaya ako ipinadala ng Allah upang mabuo ko ang mga mabubuting pag-uugali. Ibig sabihin, nature natin, likas na meron tayo ng tamang pag-uugali. Oo, iba't ibang ating pakikitungo, hindi tayo pare-pareho. Pero lahat tayo ay naiintindihan natin ang tinatawag na tamang pag-uugali. Minsan, naihahalimbawa ko ang tamang pag-uugali, nahalimbawa na lang, ang pag-aagaw ng pagmamay-ari ng iba, aagawin mo ang pagmamay-ari ng iba. Walang sino magsabi na tama yun. Sa anumang kaparanan, direct mo siya, indirect. Bawal talaga yun. Na kung saan, hindi lang taong nakakaintindi nun. Pati ang pusa, naintindihan ng pusa. Pati pusa, naintindihan ng pusa, na bawal mo angkinin ng pagmamay-ari ng iba. Mahal bang tatanong kayo, paano nangyari yun na ibig sabihin pusa? Oo. Subukan mo kung meron kang pusa na nanirahan sa iyong tahanan at merong pusa na hindi, kumbaga sa dayo, hindi tagaroon sa inyo. Ang iyong pusa na inaalagaan mo, pinapakain mo, ay siya mismo hingi ng pagkain sa iyo. At nabigyan mo ng pagkain, makita mo tuwang-tuwa. Hindi siya tatakas, hindi siya tatakbo. Kasi alam na yung pagkain na ibinigay mo, para sa kanya yun eh. Hindi na inaangkin na pagmamay-ari ng iba. Samantalang kapag ang pusa ay dayo, maging maingat. Na baka sakali yung kanyang nakuhang pagkain hindi para sa kanya, natatakot. Hindi ko alam kung napapansin yung mga ganitong senaryo. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kung ang pusa ay nakakaintindi ng tamang pag-ugali, ikaw kaya bilang tao, hindi mo naintindihan? Kaya lang, dahil kasi sa mga nakapalibos sa atin, sa paligid natin, sa environment, minsan doon natin nakukuha yung maling pag-uugali sa environment. Na which is, sa katagalan, ay nagiging, kumbaga sa nagiging personalidad na natin.
Okay? Naging personalidad na natin yung maling pag-uugali. Naging personalidad na ng tao. Dahil dun sa mga environment, sa mga paligid, mga kinagisnan niya, kinamulatan niya, Allahu Akbar. Yun ang totoo mga kapatid. Ngayon, babalikan ko yung kung gaano kahalaga ang pag-ugaling ito. Katulad sinasabi natin, kabilang ito sa pinakadahilan kung bakit ang Allah ay nagpadala ng mga propeta at kung bakit pinadala ng Allah si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa pag-uugaling ito. Ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi niya, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Siya ang Allah na nagpadala sa mga ummiyin. Ang tinutukoy ng mga ummiyin, mga kapatid, yung mga Arabs na kung saan hindi sila binigyan ng kasulatan. Ibig sabihin, yung mga Arabs na kung saan doon lumitaw si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sila binigyan ng kasulatan. Kaya tinawag siyang ummiyin, hindi sila marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Kung meron man, ay maaaring isa lang makita marunong bumasa, marunong sumulat, o dalawa, tatlo, sa buong sambayanan na yun. Kaya sinabi na Allah, "Ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Siya ang nagpadala doon sa mga ummiyin, doon sa mga hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa, na sugo na mula sa kanila. At anong trabaho ng sugong ito? Sabi niya, "Yatlu alayhim ayate." Siya ang magpapaliwanag, siya ang magbibigkas at magpapaliwanag ng mga talata ng banal na Quran. Siya ang magpapaliwanag ng banal na Quran. At dito tayo sa pinakadulo nung itong ipapaliwanag natin. At sabi ng Allah, "Wa yuzakkihim." Upang sila ay linisin, ituwid. Ngayon ang pagtutuwid, mga kapatid. Saang parte ng buhay ang itinutuwid sa tao? Ang pagtutuwid sa tao, tinutuwid ang kanyang pag-uugali. Kaya unang-una sabi niya, unang-unang dahilan ng pagpadala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay upang ituro sa kanila ang banal na Quran. At upang sila ituwid. At upang linisin ang kanilang mga puso ng mga tao, una-una, mula sa shirk. Isa kasi sa pinakapangunahin na masamang pag-ugali, na masama talaga, na hindi talaga katanggap-tanggap, kung sasamba ang tao ng iba, maliban sa kung sino ang nagbigay ng kanyang buhay. Susunod, sasamba, mamahalin, dalakilain ng sino man, maliban sa kung sino ang lumika sa atin. Yun ay talagang masama na pag-uugali yun, mga kapatid. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap. Kasi sa nature ng tao, tayo ay sumasamba, o ibig sabihin, tayo dumadakila, tumatanog ng utang na loob sa kung sino man ang nagbigay. Di ba? Ang Islam ay pagtatanaw ng utang na loob doon sa kung sino ang nagbigay. Ay meron pa bang higit na ibinigay ang tagapaglikha sa atin na siyang nagbigay ng buhay natin? Kaya sa kanya tayo tatanaw ng utang na loob, sa kanya tayo magpapasalamat. Kayo na unang-unang itinutuwid yung tamang pamaraan ng pagsamba sa pamamagitan
ng pagpapaliwanag ng banal na Quran. At pagkatapos, itunutuwid tayo sa mga masamang pag-uugali. Kaagad eh. Kasunod ng pagsamba ay masamang pag-uugali. Itutuwid ang ating pagsunod, pagsamba sa Allah at pagkatapos doon sa masamang pag-uugali. Kadalasan kapag pinag-usapan ng pag-uugali, kadalasan ito iniisip natin, yung pakikitungo natin sa kapwa natin tao. Yun ang unang-unang papasok sa isip natin. Paano tayo makikitungo sa kapwa natin tao? Although ang Islam ay ang tamang pag-ugali para sa lahat ng bagay. Siyempre, mag-umpisa tayo dun sa pagsamba sa Allah. So, yung tamang pag-ugali natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, ang tamang pag-ugali, inisip natin, kapwa natin tao. Pero kasama rin doon ang sarili natin. Bakit? Kung babasahin niyo sa maraming tafsir ng Quran na tinatawag ng Allah ang mga taong makasalanan, tinatawag ng Allah na zalimin. Zalim. Ibig sabihin, bakit zalim ang taong makasalanan? Kasi inapi niya ang kanyang sarili na kung saan siya naging dahilan para maparusahan ang kanyang sarili dahil sa kanyang maling pag-uugali o maling gawain. Kaya inapi niya ang kanyang sarili. Kaya ang maling pag-uugali ay pang-aapi sa ating mga sarili mismo kasi ang maling pag-uugali, mga kapatid, bago ang epekto nito sa iba, ay sa sarili muna natin ang epekto. Actually, totoo mga kapatid. Halimbawa na lang. Simple lang halimbawa. Kapag kayo nagalit, pakiramdam man yung mga sarili kapag nagalit kayo. Di ba masama ang loob nyo? Parang masikip ang dibdib nyo kapag nagalit kayo. Di ba? Kaya nga kailangan kontrolado natin ang galit eh. Kaya nga merong ang tao na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na, Rasulullah, anong dapat kong gawin? Sabi ng propeta, la taghdab, huwag kang magalit. Kasi ang taong magalitin sa usapin ng mga psychology ito, ang taong madaling magalit, sabi nga sa atin sa ngayon, high blood, madaling tumanda. Kasi ang daming kumbaga sa yung naging complicated yung mga cells natin, kasi kapag nagalit ka, malaking epekto sa ating dugo, kaya tinatawag ng magagalitin, high blood eh. Kaya doon na lang mga kapatid, doon na lang sa simpleng maling pag-ugali na yun, yung magalitin. Ay kadalasan, ang taong magalitin, kahit sabihin natin magandang babae, magandang lalaki, nagiging pangit. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, bigyan ka ng libat sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mukha, palaging nakangiti Ito kwento ni Amr ibn al-As. Si Amr ibn al-As ay late na siyang nag-Muslim. Kung mga nag-Muslim siya nung malapit na ang Fathu Makkah, malapit na makabalik ang mga Muslim sa Makkah. Samantalang kung natatandaan niyo kung anong ginawa ni Amr ibn al-As para nung siya pinadalang bilang ambasador sa Ethiopia para kumbaga sa ibalik ang mga Muslim na nag-migrate para parusahan nila sa Makkah. Siya ang ambasador noon. Kung gaano siya katindi, matindi si Amr. Kaya ibig sabihin, ang pinakapunto natin dito, ulit na siya nag-Muslim. Minsan sabi na, tuwing nakatingin ako sa propeta, para bagang, mahal na mahal ako ng propeta. Propeta palagi nakangiti sa akin Okay. Kaya, sa palagi nakita ang propeta na palaging napakaliwalas ng mukha ng propeta sa harap ni Amr ibn al-As. Kung baka yun nagtulak sa kanya para tanungin ng propeta. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakamamahal mo? Allahu Akbar. Sabi na siyempre si Aisha. Sabi na hindi. Yung ibig sabihin yung sa pangkaraniwang tao. Si Aisha, asawa mo Sabi na, siyempre, ang ama ni Aisha, si Abu Bakar. Di, sunod-sunod na. Sino ang kasunod? Siyempre, sunod-sunod lang mga kilalang mga sahaba. Si Uthman,
si Omar, di ba? Si Ali. Wala doon sa nabanggit na propeta ang pangalan ni Amr ibn al-As. Sabi na, nahiya na ako magtanong, hindi pala ako kasama doon. Pero ang punto kasi dito, mga kapatid, kung bakit ang propeta palaging maliwalas na kangiti ang kanyang mukha sa harap ni Amr. Kaya akala ni Amr, mahal na mahal siya ng propeta. Meron pa palang maraming nauna. Oo nga naman. Ang dami mga nag-Muslim bago si Amr. Kung baka sa libo-libo na mga nag-Muslim bago si Amr. Kaya, kung baka sa imposible na mas mahal siya ng propeta na ka-Muslim pa lang, i-compare mo dun sa mga talagang nauna sila sa Islam. Kasi yung mga nauna sa Islam talagang malaking bagay yun sa kipropet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya una niyang minamahal yung mga nauna sa Islam. Di ba? Kaya punto ko lang dito mga kapatid, yung mukha ng propeta na paraging maliwalas, palaging nakangiti, kasi yun ang dapat sa isang Muslim eh. Yun ang dapat sa isang Muslim. Lalo lang ikaw na nagpapaliwanag ng Islam, dapat nakangiti ka palagi. Kasi doon pa lang sa ngiti mo, nakaka-attract ka na ng tao. Hindi ka pa nagsasalita. Nakaka-attract ka na ng tao. Hindi ko naman sinasabi na obligado na ngumiti ka na lang palagi. Pero iwasan mo na nakasimangot sa harap ng mga taong dinadawahan mo. Kasi kapag ikaw ay nakasimangot, sa mukha mo pa lang, hindi ka na magugustuhan eh. Kaya sabihin pa natin, maganda ang iyong sinasabi. Allah Akbar. Ayun ang totoo mga kapatid. Ang Islam ay itinutuwid niya sa pamamagitan ng banal na Quran, sa pamamagitan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating pag-uugali. Kaya napakahalaga. Napakahalaga ng pag-uugali. At siyempre, unti-unti natin ipapaliwanag yung kahalagaan nito mga kapatid, na kung saan, Allahu Akbar, ang katulad ng sinabi natin, mga kapatid, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Ang dahilan kung bakit ako ipinadala ng Allah upang makumplito ko ang mga mabuting pag-ugali. Ibig sabihin nun, may inabutan ng propeta na mabuting pag-ugali ng mga Arabs. Ha? Pero sa inabutan, isa sa mga ugali ng mga Arabs, mga kapatid, yung pakipagtulungan nila sa dayo. Sabihin yung tao na nanggaling sa malayo ay nakipagtulungan ng propeta o nakipagtulungan ng mga Arab sa mga dayo. Kaya isa yun sa nagustuhan ng propeta na kinamulatan niya na ugali ng kanyang mga ninuno, ang kanyang mga tiyuhin, mga tiyahin, mga kamag-anak, lalo-lalo na sa kabuuan ng Quraysh, yung majority sa kanila ay nakipagtulungan sa mga dayo. At ayaw nila na yung dayo na dumating sa Makkah para pumunta sa Makkah pagkatapos pagbalik niya ay maging usapan sa labas ng Makkah na ang mga taga-Makkah ay masamang ugali. Meron tinatawag na parte ng buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na helpful fudul. So, helpful fudul, ito yung mga iba't ibang mga namumuno sa Quraysh na sila nagkasundo, na sino man ang aapihin sa mga dumadayo sa Makkah ay tutulungan nila hanggat may balik sa kanyang karapatan. Kaya isa yun sa mga ugaling Arabs na sila yung mabubuti sa sino man ang dayo sa kanila, yung mga hindi taga-Makkah. Ugali ng mga taga-Makkah yun. Kumbaga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tuwan-tuwa ako sa ganung ugali ng aking sambayanan. Hanggang sa muli mga kapatid, at makikita tayo sa susunod na ating episode. Maraming pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.